Samantala, maliban sa MRT at LRT, nagtaas din ang singil sa tubig ngayong araw. Kaya naman ang karamihan sa ating mga kababayan dumaraing na sa panibagong dagdag gastos. Para sa detalye, nagbabalik si Maan Primero. Kapapasok pa lamang ng bagong taon, sunod-sunod na ang naging pagtaas ng bayarin ng mga Pinoy. Bukod sa singil ng pasahe sa MRT at LRT, ipinatupad na rin ng Maynilad at Manila Water ang pagtaas ng singil sa tubig. Unang kinumpirma ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na aabot sa 38 centavos kada cubic meter ang idaragdag na singil ng Maynilad, habang nasa 36 centavos kada cubic meter naman sa Manila Water na kumukonsumo ng 30 cubic meter kada buwan bilang foreign currency differential adjustment. Dahil dito, umalma ang mga kababayan natin sa pagpapatupad ng pagtaas ng singil ng tubig na epektibo ngayong araw. Hindi raw sila pabor dito dahil malaki ang magiging epekto nito sa kanilang maliit na budget. Hindi po. Bakit po? Ay, kawawa naman po yung mga Kawawa naman po yung mga mamayan. Siyempre, marami kasi pong mga yung mga bayarin din sa mga school, bayarin sa bahay, ganun po. Hindi. Kasi katulad sa amin, ang hanap buhay namin, street vendors, minsan ang kita namin, di pro pareho. Paano pag tumaas yung tubig? Di may mga nag-aaral na anak, di ba na kayo pambayad sa school ng mga bata? Ay, syempre hindi. Kasi unang-una, marami kami sa pamilya. Pag marami yung gumagamit, lalakas din yung tubig. Dagdag, bayaran. Mayroon naman na nagsasabing hindi dapat pinagsabay-sabay ang pagtataas ng bayarin. Kailangan minimal lang magtataas sila. Minimal lang, hindi yung sabay-sabay itataas lahat katulad ng sa pamasahe sa LRT. Kailangan minimal lang yung pagtaas niya, hindi naman ganun kalaki. Matatanda ang kwenestyon ni Water for All Refund Movement President Rodolfo Javellana ang panahon ng pagtataas nito dahil patapos na ang taon nang inanunsyo ng MWSS na tila umiiwas sa temporary restraining order signing. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.